ngayong hapon? Alam ninyo, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, nandito po tayo ngayon sa isang mahalagang pagkakataon, ang People's Congress. Ito ay isang pagkakataon upang magtulungan at magkaisa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan ng ating pong bayan. Bago po tayo magsimula, bigyan natin ng mainit na pagtanggap at pagpupugay ang bawat isa sa atin. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Salamat! Dahil deserve ninyong palakpakan. Isa pa! Salamat po muli. At syempre, bago po tayo magsimula at mabuksan na talaga ang mga mainit at talaga naman pong nakapanginginig ng laman ng mga nangyayari sa atin pong bayang Pilipinas, atin pong bigyan paggalang at pagpupugay din ang ating mga panuhin ngayong hapon. Syempre, sabi niya, maganda raw po ang inyong lingkod. Kaya sasabihin ko rin sa kanya, ang gwapo-gwapo po niya at lagi po namin siyang kasama. Siyempre, ang pinagmamalaki po ng PDP laban ng ating pong Vice President for International Affairs, ang ating pong senador, tinatawag po yan ng mga Duterte, ng ating pong pinaglaban, Attorney Raul Lambino. Ang pinakagwapo, sorry pinulit, joke lang. At andito rin siyempre ang pinagmamalaki nating lahat at lalo na sa hanay ng OFW, ang talagang napakalaki ang puso sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan at magpahanggang ngayon ay nahabol-habol naming mga kababaihan. Palakpakan natin, Attorney Silvestre W. III. Siya po ay miyembro ng PDP Council of Elders. At syempre, let me be the one, ang ating napakagwapong abogado. Laging naninindigan at pag narinig niyo po yung let me be the one to love you. Pero tingin na po siya kaya hindi daw po pwede. Ating pong palakpakan ang napakatapang sa paninindigan para po labanan ng usaping korupsyon. Palakpakan natin Attorney Jimmy Bono. At sa mga kinatuan po ng PDP, ito po ay lagi nilang hinahanap. Ang tawag po namin dito is parang si Dora, kung saan-saan namin nakikita. Tapos, hindi po siya natutulog. Nagtataka nga ako bakit walang eyebag. At kahit na toxic na po ang araw-araw na ganap sa ating bansang Pilipinas, lagi po siyang sasalubungin kayo ng kanyang napakagandang ngiti. Palakpakan naman po natin ang ating chairperson para po sa committee ng membership. Ang dapat po ninyong kilalanin, si Yusek or former Yusek Astra Belnaid. Ang ating po chairperson committee ng membership. At syempre, usaping legal, napakatapang, walang inuurungan, pinagtulong-tulungan, pero pumitik lang, tumba kalaban. Ang aming pong PDP Legal Affairs Chairperson, palakpakan naman natin, Attorney Yvette Contacto. At syempre, gusto ko pong kunin ang pagkakataon ng mga pasalamatan ang lahat ng mga leader ng Distrito 5 ng Quezon City. Sa inyo pong walang sawang suporta at pagtitiwala, maraming salamat po dahil kitang-kita po natin na magkakaroon ng hustisya ang mga nangyayari hindi katanggap-tanggap sa ating bayan na magmumula syempre sa liderato ng Distrito 5 ng Quezon City. Palakpakan po natin syempre ang pinagmamalaki ninyo na si KJB. Reg.
yan. Kaya bago ka hindi sumunod, obey first before you complain. Saludo, JB, Fresh. At syempre, palakpakan din natin ang aming mga katuwang dito po sa ating laban at paninindigan. Si Car Ronald Go ng Distrito 5 rin po, Quezon City. At nandiyan din po, ang alam ko po ay siya po yung isang lupon dito po sa inyong barangay sa Fairview. Siyempre, ang pinagmamalaki ng lahat at ina po ng lahat dito po sa inyong barangay, si Ka Juliet Yadaw. Walang tawag pa sa mga natakot Tinakot ni Ka Juliet, pag kayo hindi papalakpak, hindi kayo makapalabas dito ng buhay. At syempre, ang napakagaling din po ninyong leader at pinagmamalaki sa barangay Fairview, ang Fairview North Fairview, palakpakan natin ang inyong isang kasamahan na napakagwapo. Meron ding liderato ang pinagmamalaki at napakaganda po ng kanyang boses. Malilibre po tayo sa entertainment. Palakpakan natin si Ka Oning. Mula po sa grupo ng aming mga kasamahan, dito po sa mga kasama ninyo sa People's Congress. Siyempre, nagulat po ako at nandito po si Commissioner. At ipahayag ang ating mga hinaing. Alam nyo, tayo ay talagang super fed up na sa korupsyon at sa mga katwalian. At ramdam natin na wala na po yung inaantay nating katarungan. Alam niyo, tayo po ay may boses, tayo ay may karapatan, at tayo ay may kapangyarihan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Sabihin natin ito ng malakas. Sabi nga sa salitang kalye at salitang Facebook, say it loud, shout it loud. And also, kailangan ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Kahit na sabi nila, nag-iisa tayo hanggat may naninindigan, atin pong suportahan para po sa ating minamahal na bayan, ang Pilipinas. Siyempre po, huwag mo niyong kakalimutan, tayo po dito yung mga magulang na lagi natin isasaalang-alang ang kinabukasan ng ating mga kabataan, ang mga susunod na henerasyon, kailangan natin protektahan. Siyempre, ang Pilipinas, kaawa-awa ngayon. Magtulungan tayo at magkaisa. At sa lahat, mabuhay ang Barangay North Fairview! Mabuhay ang mga leaders na nandito! At mabuhay! Nagtanong ba sa inyo ang inyong mga congressman kung i-impeach si Sara Duterte? Tinanong kayo, hindi? Nag-decide lang silang pumirma doon sa nung i-impeach. Magkano ba yung pirma? Diba? Sabi pa ni Saldico, nag-deliver siya ng mali-maleta noong March 11 kung kailan kinidnap si Tatay Digong. Imagine niyo, isang delivery lang, di ba? 588. March 12, nag-deliver ng pera. Bakit tayo nandito? Kasi kailangan marinig ng taong bayan na hindi tayo pwede nanahimik. Dahil tayo ay Pilipino. Matapang ba ang Pilipino? Matapang tayo, pero natatakot tayo lumabas sa rally. Kaya ako ay nagagalak dahil ngayon ay nandito tayo. Laking pasasalamat natin sa United North Fairview sa pagpagamit ng kanilang open hall dito. Dahil palakpakan naman natin yung Homeowners Association. Mga kababayan, tayo ay dapat gising, tayo ay dapat hindi pipi, hindi bulag, at hindi bingi sa mga katotohanan na papalibot sa atin. Bakit Kongreso ng Mamamayang Pilipino ang tawag natin? Dahil kayo tayo sa direksyon ng ating bansa. Kapag tayo ay mananahimik sa pang-aabuso at pagnanakaw na nangyayari
mas makalawa, makikita natin bulagta na tayo sa daan dahil tayo ay tuloy-tuloy na maghihirap. Alam niyo ba na ang Pilipinas na GDP o natin ay huli na talo sa korupsyon? Apektado kayo. Dahil tayo, kapag binabalik natin ang ating buwis sa gobyerno, dapat iikot ang pera sa Pilipinas. Ano ang nangyayari sa pera natin? Binibitbit nila sa kanilang mga bahay para ibili ng bahay, ibili ng sasakyan, ibili ng yate, ibili ng eroplano, i-donate sa Harvard University ng 100 million na meron pa mga paaralang kulang sa ating bansa. Saan nila binibit ang pera? Sa ibang bansa, hindi umiikot ang ating pera. Kaya itong nangyayari sa atin, let us expect for the worst. Kaya nga, ang panawagan ng PDP, tayo ay lumabas, iparinig ang ating mga boses. Tama na ang korupsyon, tama na ang bagang na gobyerno, tama na ang cocaine government. Maraming salamat. Maraming salamat, Astra. Nakanta na ba yung microphone dyan sa... Meron bang microphone dyan sa baba? Meron microphone. Well, gusto ko lamang po na susugan yung sinabi ni Secretary Bello kanina, yung People's Congress. Ang karamihan po Pilipino ay hindi na kayo mabubola. Nakakaintindi na po sila dahil sa social media, madali na pong mapaunawaan sila at marami na pong magsusubaybay. Ang masakit lang po, meron na tayong constitution, meron tayong batas na pinapasunod, pero yung mga leader natin ay sinasabing, we have to bend the law. Yun ang problema ngayon. Mambabatas na mismo, sa gobyerno mismo, babaliin na yung Constitution. Ano bang kahalaga ng Constitution? The fundamental law of the land ay dapat masunod. Pero yung mga leader natin, ano sabi? Ay, pwede natin baliin yan para ito maisingin lang dahil sa palakasan. Opo, kaya po, tutuloy ko lang, baka may ibang gusto sumagot, pero itutuloy ko lang. Kaya po sinabi ko, yung sa pagbago ng Constitution, long term. Pero bago po natin baguhin yung Constitution, ang tanong, sino ba hahawak ng ballpen para i-rewrite ang Constitution? So first, we need to find a trustworthy leader. Kaya kailangan po, ilagay muna natin sa kapangyarihan yun. Tama po kayo, tanggalin muna natin yung mga nagsasabi ng bengkalo. Kailangan silang mawala. Tama po ba? So bago pa natin palitan yung konstitusyon, ilagay muna natin yung ballpen sa kamay ng nararapat. Yun po yung sinasabi kong pagkakaiba ng long term doon sa short term. Yeah. Karaul, saglit lang. Karaul, saglit lang po. Sandali lang. Yung bend the law, para maintindihan po ninyo yung tinatawag namin ng mga abogado, yung statutory construction or interpretation of the law. Kahit kailan po, hindi mo pwede pong baliin ang batas o kaya ibaruntutin ang batas. You can never break the law or bend the law. Hindi po pwede yun. But you can interpret the law either literally or strictly. Depende po yun kung ang pinag-uusapan natin ay observance of inherent rights, yung mga karapatan po natin binigay sa loob ng Panginoong Diyos at inilagay po yan sa saligang batas o sa mga batas na inakda ng Kongreso. Lahat po ng interpretasyon patungkol sa karapatan natin na minana natin sa Panginoong Diyos must be liberally construed in our favor. Ganon din po yung karapatan ng mga tao sa isang punitive o kaya'y batas na nagpaparusa. That law must be strictly construed against the accuser or the government. Kaya nga po meron tinatawag na sa criminal law, guilt beyond reasonable doubt. Ibig sabihin po niyan, nakagawa siya ng krimen, pero yung kanyang pagkakasala hindi napatunayan base sa ebidensya. And the law must be strictly interpreted against the government and against the accuser. Yan po ang ibig pong sabihin niya. Pero yung mga palusot po nila kasi ngayon na talaga nakalulungkot na
we can bend the law. You cannot bend the law. That is a violation of the Constitution or the law itself. So, pakinggan ko si Juan, si Karonald, meron siya gustong opinion bago natin pakinggan yung susunod na magtatanong o magbibigay ng Yes, thank you, Carol. In relation also sa tanong, no? Naibanggit ni Atty. G, yung charter change, which is a long-term solution to the problem. Siguro from the standpoint of education, dapat din siguro natin isipin yung tinatawag na character change. Kaya ako'y natutuwa na mayroong ganitong mga events o forum upang siguro isasuggest ko na rin sa PBB na tuloy-tuloy yung pag-educate natin sa mga tao, lalo na kung hindi bababa yung liderato ngayon. Sa 2028, sa pamagitan ng pag-educate ng pinipilaban sa mga tao, upang pipiliin natin kung ano po yung mga tao na karapat-dapat maupo sa Kongreso at sa Kongreso both lower and upper house. Kasi kung tutuusin, ako, sinisisi ko rin minsan yung sarili ko. Because I'm partially to blame because of the problem. Siguro ganun din, ayaw ko sa inyo kung tanggapin ninyo. Kasi mayroon tayong karapatan, freedom of suffrage kung tawagin sa Constitution. Pipiliin natin yung mga leaders natin. For in Quezon City, for example, ang tanong, pinili pa natin yung karapat-dapat na congressman natin? I don't know. I cannot answer for you. Ganun din. So, ibig sabihin, kung tuloy-tuloy ang education sa mga tao na para piliin nila kung sino yung karapat-dapat na leader, sa tingin natin, pagdating ng panahon, sila yung magbigay ng kabutihan sa kanilang mga distrito, instead na magnakaw sila, mag-introduce sila ng improvement or development projects sa kanilang mga lugar. So, ang suggestion ko is that sa pamagitan ng forum na ganito, i-educate natin yung mga leaders, mga mamamayan, na upang sa sunod na pagkakataon, mamili sila ng leader, ay pipiliin na talaga yung tunay na magaling, hindi lang sa utak, kundi sa puso, para sa mamamayan Pilipino. Thank you, Mr. Babat. Short comment ni Atty. Yvette. Thank you, Raul. Kaya nga po, susunod ko yung sinabi ni Sir Arnold.